bilang isang OFW, yung expectation nila sa atin is mataas. Lalong-lalo, ilang taon na ba sa abroad yan? Siguro maraming siyang ipon, malaki na ang ipon. Yan yung instinct lagi ng ibang kababayan natin sa Pilipinas. Mas maraming OFW ang, sa tingin ko lang ang walang ipon, walang investment. Lalong-lalo na kung ni isang OFW ay isang breadwinner. Kaya talagang napakahirap din mag-ipon dito sa ibang bansa. Ni isang OFW, di pa nakukuha yung sweldo. Malayo pa lang. Nahati-hati na yan. Yung gagastusin niya yan. Dahil dito sa abroad, gumagastos din kami, mga OFW. So good day everyone. Ito, panibagong araw, panibagong activity na naman ang gagawin natin dahil day off natin. So ay ano naman, thanks God dahil isang araw na naman, isang gabi ang natapos mula kahapon galing sa trabaho. Kahit na medyo pagod is okay lang, tuloy-tuloy lang tayo. So magkakape muna tayo bago tayo umpisahan yung activity natin na laban natin yung mga damit natin. So talagang ganyan buhay OFW. Napakalungkot, napakahirap. So kailangan natin ng magtiis at magtiyaga. Mayroon tayong libangan, mayroon tayong magagawa sa araw na ito na naman. So yan, painit muna tayo ng tubig para sa ganun magkape tayo. Habang iniintay natin yung yung nilaban natin, kape tayo ulit.
Pangalawa ko na to at saka magkwentuhan tayo. Bilang isang OFW, yung expectation nila sa atin is mataas. Lalong-lalo ilang taon na ba sa abroad yan. Siguro maraming siyang ipon, malaki na ang ipon. Yan yung instinct lagi ng ibang kababayan natin sa Pilipinas. Pero nakadepende yan sa trabaho ng isang OFW. Dahil hindi naman lahat ng OFW ay mataas o malaki ang sweldo. Napakahirap. Mahirap maging isang OFW. Napakahirap mag-ipon. Yan ang katotohanan na tulad sabi ko, iniisip ng iba, kinakalculate nila magkano bang sweldo nito, ilang taon na ba, siguro ang dami na ng ipon yan. Mapapansin nyo ba na sa totoo lang, mas maraming OFW ang, sa tingin ko lang ang walang ipon, walang investment, lalong lalo na kung ni isang OFW ay isang breadwinner. Kaya talagang napakahirap din mag-ipon dito sa ibang bansa at nakadepende yan sa iyong sweldo. Tulad sabi ko, syempre, halimbawa tulad ko, mayroon akong anak na nag-aaral sa college, sa high school, kailangan mo rin silang bigyan ng sustento, gagastusin nila ng iyong pamilya, di ba? Kaya nakadepende yan sa sahod ng isang OFW. Kaya sa totoo lang, ni isang OFW, di pa nakukuha yung sweldo, malayo pa lang, nahati-hati na yan yung gagastusin niya yan. Dahil dito sa abroad, gumagastos din kami mga OFW. Number one yan, kung hindi sagot ng kumpanya ay yung tirahan mo, uupa ka ng kwarto o kaya ay bidispeacer, totoo yan. Tapos pagkain mo, internet, kung kumuha ka rin ng iyong hulugan na cellphone or mga gadgets o ano pa, at kung ano-ano pa dyan na personal things na gamit mo, di ba? Tapos yung pagkain mo pa, personal use mo, konti lang din talaga. Halos wala rin maiiwan sa'yo pagdating ng pagkatapos ng sweldo. Yan ang katotohanan. Dahil bilang ako, isang OFW din, naranasan ko rin yan. Buti sana kung pare-parehas ang sweldo ng mga OFW na sabihin natin na malaki. Dahil marami ring OFW na mababa rin yung sweldo nila. Yan ang katotohanan, isang OFW. Mga OFW ngayon, sa totoo lang, pa-comment below, disclaimer lang po, pagkasahod niyan, makikita mo, masarap ang kinakain niyan, lalo na pag nagpost sa social media. Pero after a week, lalong sa kalagitnaan, 3rd week at 4th week na of the month, wala na yan. Kung hindi siya nakasecured ng bumili in advance ng kanyang food, mga makakain, totoo yan na di OFW pagkasweldo ay wala nang natitira, karamihan. Hindi ko naman nilalat, disclaimer lang po, dahil tulad ng sabi ko, hindi naman lahat ng OFW ay pare-parehas na maganda ang sweldo. Andun na tayo abroad, pero gumagastos din kami dito. Yan ang katotohanan. Mga kababayan ko, mga ka-OFW sa mampanig ng mundo, pa-comment below kung tama ba ako o mali. Disclaimer lang po. Mayroon mga kung ito ikukwento ko lang. Kakilala ko sa Pilipinas, bihira daw siya kumain ng noodles. Pero pagdating dito sa abroad, natuto siya dahil sa pagtitipid. Totoo yan. Of course, ni OFW, marami rin na talagang umuwi na sabihin natin luhaan, walang ipon, meron mang ipon man, konti, kasi nga after ng sweldo, binibigay din sa pamilya. Yan yung katotohanan sa isang OFW.
ang daling magsabi na mag-ipon ka, magtabi ka, yung mga sa social media, di ba, yung papanood natin, pero sa katotohanan mahirap. Yan ang totoo bilang isang OFW. Ang mga kababayan ko na katulad kong OFW, tama ba ako? Marami rin nagtatagumpay na OFW, nakakaroon sila ng negosyo, nakakaipon sila, pero depende sa sitwasyon yan, di ba? Paano kung ikaw lang yung inaasahan din? Of course, di mo naman pwedeng sabihin sa pamilya mo na next month na lang ako magpadala, ganito, ganyan, hindi pwede. Pagkasweldo mo, na pagkasweldo, diretso na sa iyong pamilya. Kaya tiyagaan lang mga kababayan ko, mga ka-OFW, at disclaimer lang po, hindi ko nilalahat, pero 100% ako. Baka 50% ng OFW ay tulad sa aking nabanggit o more than. Mga kababayan ko, pa-comment below, di ba? Totoo yan. Maraming sakripisyo ni isang OFW. Kaya kung kayo ay may mga nanay, tatay, lola, lolo, uncle, auntie na tumutulong sa inyo, pangalagaan nyo. Lalo na kung pinapaaral kayo, mag-aral kayo mabuti. Dahil dito sa abroad, hindi pinupulot ang pera. Pinaghihirapan yan. Bawat paghihirap ni isang OFW, pangalagaan nyo ang kanyang pinapadala sa inyo. Ni sentimo. Dahil again, hindi pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Mahirap kitain ang pera dito. Kasi isipin mo, pangungulila ng malayo sa pamilya. Kung may okasyon, birthday, Pasko, bagong taon, kung natapat na may trabaho ng OFW, nasa trabaho yan. Pag kahit holiday, kung natapat sa yung schedule mo, kailangan pumasok. Kaya yung mga OFW nakasama ang kanilang pamilya, maswerte kayo. So again, paano? So ito lang sabi ko, tiis lang mga kababayan, mga OFW. Ang buhay ng isang OFW ay, para sa akin lang, ay isang napakalaking sakripisyo. So ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Matagal na rin ako dito, 2 decades at saka 1 year, and itong coming August 28, 2 years, 20 years, 21 years, sorry, or 2 decades, 1 year and 2 months na itong parating na August 28. Pero dumating ako dito sa trabaho dahil yung sweldo is okay na, nakakabuhay din ng pamilya, nabibigay yung pangangailangan. Yan nga, tulad sabi ko, napakahirap talaga maging isang OFW. Kailangan matatag ka, kasi kung hindi ka matatag, dalawa lang ang mga maaring mangyari sa'yo. Sumuko ka, masira ang pamilya, o pa-comment below, dahil marami nang nangyayari ganyan, nasisira ang kanilang pamilya dahil hindi sila matatag. So again, ito na naman yung isang routine ng aking buhay. Ginagawa ko lang to as pastime, kasi nga sa ganun may alaala ako someday, at sana pag uwi natin sa Pilipinas, samahan nyo ako, at mas marami na tayong mai-vlog sa Pilipinas. Dito kasi limited yung may vlog natin dito. Hindi naman tayo pwedeng lumabas na lang tapos mag video, kailangan natin sumunod sa rules dito dahil tayo ay dayo lang. So papaano, maraming salamat mga kababayan, mga ka-OFW. At again, disclaimer lang po, hindi ko nila lahat, pero mga kababayan ko, mga ka-OFW, pa-comment below. Kung ako man ay nagkamali, pasensya na po, pero 100% ako. Maraming OFW ang walang ipon, o meron man, merong konti. Napakahirap maging isang OFW. Napakahirap magsakripisyo. Ni OFW talagang ginagawa nilang lahat. May bigyan lang ang pangailangan ng kanilang pamilya. Dahil tulad sabi ko, instinct ng mga ibang tao na dahil naging OFW na, ay marami ng ipon yan, investment,
pero hindi lahat. Dahil nakadepende pa rin yan sa sweldo ni isang OFW. So paano? Maraming salamat sa inyong pagsama at sana pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.